Ayun, kung napansin nga ninyo, di ba? Ang panahon ngayon, mas parang sunod-sunod at kabilaan ng mga lindol. Tapos, yung marami natuklasan ngayon ng mga volcanologists na ano, sa mga nag-aaral tungkol sa mga bulkan. Marami silang nadiskubre na mga bulkan na nasa ilalim ng lupa. Yung post ko na yan, ano pa yan, 2013 yata o 14? Yung sinabi ng Diyos na ang alam ng tao, ang bulkan nasa nakikita sa ibabaw ng lupa. Pero yung hindi nila alam, mas marami pang bulkan nasa ilalim ng tubig na hindi nakikita ng tao at ito'y sasabog na rin. So ito yun, ayun. Marami ng natuklasan na mga bulkan at sa Google siguro ang pag-alboroto ng mga bulkan. So, ang pinakamalaking bulkan ngayon, ito nasa Pacific Ocean na ah, sa ibabaw ng Pilipinas. Kaya ingat-ingat lang kayo o tayo kasi hindi lang 'yan sa Pilipinas matamaan kung mangyari 'yon. Sa isang bulkan pa lang 'yan. Yun nga sa pag-aaral nila na ang laki ng bulkan niya 'yan parang Quezon City. Ang laki. So, nasa ilalim yun, nasa pa. Ngayon, pag sumabog yan, pag malalim, ibig sabihin, malaki ang pag-angat ng tubig. So, mas malaki ang tsunami na mangyari. So, kung magsabay-sabayan, dahil maraming bulkan sa ilalim ng dagat, na hindi natin alam na anong plano ng Diyos, lalo na sa Pilipinas na binansagan ng Diyos na makasalanang bansa. So, itong Camiguin, yung buong Camiguin, bulkan yan eh. Yung sa gitna ng Camiguin Bohol, may bulkan dyan eh. Ah, Noong ah, high school pa ako, nakikita namin yung nagbabagang ano, apoy sa gitna ng dagat. Ah, Pag nandun kami sa bahay ng lolo ko, kasi nandun kami sa mataas na lugar sa bulkan o volcano. Nasa taas kami, talaga madungawan mo no yung dagat. Makikita mo yung Garcia Hernandez na yung binuldos doon ng limestone. Makikita namin yung nasa gitna nga nagbabaga ang tubig na pulay-pula. So sabi ni Papa noon, at saka sa lolo ko na bulkan yan na ano, nagbabaga sa ilalim ng tubig. So nung lumikas ako, umalis ako doon sa Cagayan, o sa Camiguin, ah, nung sa Cagayan na ako nag-working, yun yung nangyari nga sumabog ang bulkan na yon nasa gitna ng dagat nung nagkaroon ng tsunami sa Camiguin. Yun yung pagsabog nun. So, ibig sabihin, dalang Camiguin puro bulkan yan. Ilan ang bulkan sa Camiguin? Pito yata yan eh. So, isipin na lang natin bulkan yung buong Camiguin. Ngayon, ano ngayon expect ninyo kung mangyari yan? Hindi ko naman nangad na mangyari, pero alam ng Diyos lahat yan. So, bukod doon, mga kasikbit na mga lugar sa ilalim ng dagat, maraming bulkan dyan, di lang natuklasan. So, kaya nga maraming lindol ngayon na nangyari sa buong mundo. Marami ngayon sa Pilipinas. Kahit saang lugar sa Pilipinas may mga lindol. Pa unti-unti. Hindi siya malakas na malakas. Pero kung basihan ko yung pinakita ng Diyos 2014 pa yata yan o 2013 na pinakita niya buong Maynila na dapa. Kita talaga yan sa mensahe na ang buong Maynila na
dapa ang lahat ng ah, building. So kung mangyari yon, hindi lang yun, hindi, may sunog pa mangyayari niyan. So ito lahat, paalala ng Diyos yan dahil wala ang tao. Gusto na lang patunayan kasi lagi sinasabi, dati lindol na yan. So kaya ang tao ngayon, gumagawa man sila ng matibay na foundation sa bahay nila dahil nga maraming lindol na nangyayari sa Pilipinas pa lang, para nakakasiguro sila. Pero sabi nga ng Diyos, walang matibay sa gawa ng tao sa ibabaw ng lupa sa power ng Diyos. Kaya, yung tibay yan na iniisip ninyo, pag gustuhin ng Diyos na mawasak yan sa mangyayari no, yung sa magitan ng yanig ng lupa, ay walang matibay dyan. Kaya sabi nga niya, Diyos lang ang tagapagligtas. Kaya naalala ko noon yung follower natin sa Bohol, yung nangyari yung bagyong Butsoy. Butsoy ba yun? Anong bagyo yun? Na ang bahay nila nasa harapan ng dagat. So lumaki ang tubig dagat na yon, tapos hampas ng alon. Ang bahay ng nagpapalo sa akin, buo ang bahay, ang nasira yung nasa likod. Kaya sabi nga sa akin, paano nangyari yung Sir Nurse? Ang bahay namin, kasi lumikas sila daw noon, kasi dahil nga sa laki ng alon. Pag tila ng bagyo, pag uwi nila sa bahay, buo ang bahay nila. Walang na walang nasira. Pero yung likod ng bahay nila, nasa likuran, yun ang nawasak ng alon. So, walang imposible sa power ng Diyos pag gustuhin ng Diyos na iligtas yung kung anong meron sa isang tao, sa taong. Kaya, maswerte talaga ang naniwala na sinasabi ng Diyos na maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginamit ng kasangkapan at naniwala sa akin na Jesus Christ. So, hindi lang yan na pagkakatao. Marami pagkakatao na sa mga subaybay, nagpapalo, mga nag-share na maraming himala na dumating sa buhay nila dahil nga yung nga sabi natin na walang ibang tagapagligtas kung hindi Diyos lang. So, yun nga. Kailangan magkaroon tayo ng paniniwala. Yung paniniwala nga naririnig ng Diyos kasi yun ang kailangan ng Diyos para mailigtas niya ang tagasunod sa Kanya o naniniwala. So, sa mga baguhan, sabihin talaga nila yan na imposible na ako ang ginamit, ah, kasi nandyan na yung mga napaniwalaan ninyo na noon pa, nandyan na sila, pero ang ninyo naisip na silang lahat ay sinabihan ng Diyos number mga makasalanan. Yung na yan, walang, mahuli. Wala akong duda doon na ah, may kaligtasan doon sa turo nila. Ang kaligtasan na dito talaga sa kung ano yung ipinarating ko sa inyo sa panahon ngayon. So, yun lang, Miss Kay. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Brother Nars. I hope okay na ang audio. Medyo okay na, Miss Kay. Thank you. Oh my God, what's going on? Give me 1 second. Ay, isang mensahe pa, no? Bago habang may na si Miss Kay. Ang senaryo kasi noon, sumali ako sa parada na may hawak kaming banner. So habang nasa street kami,
meron akong nasundan na dalawang lalaki na naghawak ng banner. So, habang nagpaparada sa kalsada, may kasamang sayaw. So, ito yung siguro ang Santo Niño, ito ang ito yung tokoy ng Diyos dito. So, ibigay ko niyo sa buong senaryo dahil di ko sinulat to eh. Ito yung senaryo nito eh. Na ang sabi sa unahan na sabi niya, Sir, ikaw na ang maghawak sa banner kasi mas magaling kang sumayaw. Sabi sa akin. Sabi ko, ikaw na lang humawak sa banner at kayo kapartner mo. Kasi kayo naman talaga ang humawak ng banner. Kaya, hindi, ayoko kasi di ako marunong sumayaw. So, haba nung parada, na may sumasayaw nga, binitawan ng lalaki yung banner. Ngayon, dahil binitawan niya, na doon sa kalsada yung banner, dinampot ko yung tali. So, pagkahawak ko sa tali, ah, hinila ko yung banner, tapos na yun, may nakasunod sa amin na sumasayaw. Sumasayaw na rin kami habang naglalakad sa kalsada. Ngayon, ang sabi noong namumuno ng ng ngasiwa doon sa parada na yun, ang sabi na pag kung sino yung humawak ng banner, merong ibibigay na isang kwarto na aircon, ah, kasama yung isang naghawak ng banner na magpahinga pagkatapos ng parada. Doon magpahinga, parang yun ang binigay nilang parang bin, baga. So ngayon, ah, bago yung senaryo, pumunta kami doon sa kasi tapos na yung parada. Nagpunta kami sa bahay na yung pangbaga parang hotel. Sabi dito kayo matutulog ng isang gabi Ah, doon sa kasama mong partner mo na humawak ng banner. Ngayon, naisip ko, na yung kapartner ko, isang bakla yon. Na ang kapartner ko, isang bakla. Ngayon, naisip ko, parang nagamit ako ng bakla na ito. Noon, sabi ko. Pero naisip ko kung saan ko kita. Ngayon, nung nandoon na, ang sabi ng organizer, O sir, ikaw at saka siya, na sa banner, dito kayo magpalipas ng isang gabi. Ang sabi ko, yung nga, kasi alam ko, bakla siya. Ngayon, ang sabi ng, hindi pwede, kailangan dito kayo magpahinga ng isang gabi. Kasi yun yung parang reward ba o anong tawag doon. Ngayon sabi ko, pwede kaming matulog dyan sa isang gabi, pero dapat nakapadlock ang kamay ng bakla. Yun ang sinabi ko. So, yun yung senaryo doon. Tapos nagising ako. So, kung babasahin ko yon na na mensahe na tungkol yan doon sa mga ginagawa nung nakalipas na yung Santo Niño nga na pinarada ninyo hanggang sa ngayon nakikita na nga ninyo na hindi naman talaga totoo. Uh, at nakikita ninyo na kayo naman talaga mismo ang gumawa ng nagsayaw-sayaw dyan. At hindi naman totoo na naghimala, pero nagpatuloy ang ginagawa ninyo tungkol dyan sa mga ah, namulatan ninyo na nakagawian. So yung senaryo doon na ah, sasama ako doon sa pagtulog sa kwarto na yon sa isang bakla kung ipadlak ang kamay. So ibig sabihin ng Diyos doon na ito yung
gagawin ng isang tao, yung pagbabago na alam niyang mali, hindi na niya pahintulutan na gagawin pa rin. Yun yung senaryo no ng ano yun nga, nagamit ako ng bakla pero dahil nga ayaw ko na maulit, kaya ipadlak ang kamay ng bakla. So ito yung sabi ng Diyos diyan na sa side ko kumbaga, yun yung pagbabago na sinasabi na hindi na gagawin ng isang tao na alam nga naman niya na mali. Kasi na doon sa mensahe ng Diyos yan na sinasabi niya na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ito ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So napakalinaw dyan sa sinabi na yan ng Diyos. So ito din yung senaryo na yan na kung babasahin ko na ang pagbabago talaga nasa isang tao, wala sa kahit kanino. Ngayon, kung gusto niyong maligtas, gusto niyong mapunta sa paraiso ng Diyos, dapat sundin niyo kung ano yung nararapat na sinabi nga ng Diyos na ah, ang tunay na kaligtasan o himala ay nasa kamay ng Diyos mismo o ito ay pinapakita niya sa kamay ko, sa nagagawa ko na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Nagpatunay na kausap ko nga ang Diyos para magpaalala sa mga tao. Ngayon, kung hindi susunod, alam na ninyo kung saan kayo nararapat pagdating na sa kabilang buhay. So, yun yung mensahe na yun. Hindi ko isinulat. Pero ito yung pinaliwanag ko nga sa inyo diretso na ang gusto ng Diyos na ang tao talaga gawin ang pagbabago. Kasi yun naman talaga ang hiling niya sa mensahe niya na ang sabi nga niya, tatlo lang ang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. So ngayon, kung nagpatuloy kayo, walang pagbabago, walang pagsisisi at walang paniniwala na ginawa ninyo. So kasama na yan lahat sa pista, pag ano ng sa Santo Niño, yung mga pagsamba ng mga rebulto, tinuro ko na sa inyo kung ano ang pagkakilala sa rebulto, paano na sila pakitunguhan. Hindi yung tulad ng ginawa ng mga pare ninyo na tinuruan kayo magsamba sa rebulto, tinuruan kayo humingi sa rebulto. So, yun yung ginawa ng mga pare na yan dahil nga doon sila kumikita. Kaya nga, ito nga, na yung mga buta sa pahaan, na yung mga kalsya, para doon yung ihulog yung ang pera. Sa Manila doon na additional na koleksyon ng pera. Kaya tinuturo nila na ang rebulto ay naghihimala. Pero ang totoo noon, wala talagang himala si rebulto. Kasi kung ako nga ang Diyos, ako ang ah, Diyos doon ako gumamit ng tao na magpakita ng himala gamit ng tao na yon na power ng Diyos ang kumilos tulad ng nagagawa ko na boses ko makapagaling. Makita ko ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. Makita ko ng parating at makita ko ng taong buhay pa at masabi kong namatay ng tao. So ito yung himala na sinasabi natin na hindi ko magagawa ito dahil under tulad ninyo. Pero dahil nga ang Diyos nagpaalala na itong backup niya na power of mind na ipinagkaloob niya para mas madali akong paniwalaan ng tao. Ang tao nahihirapan dahil nga na lubog na sa maling paniniwala doon sa turong kasinungalingan. Kaya nagsumikap ang Diyos na ang gumawa ng mga himala gamit ang ah, pagkatao ko o sa sarili ko mismo para kahit papaano mayroong maligtas. Dahil ang sabi nga niya, hindi lahat ang maligtas. Itong mga nagpapalo, hindi lahat din maligtas na sabi niya. Hindi ibig sabihin na niwala kayo. Sabi nga niya, hindi lahat ng naniwala sa iyo o nagpalo o nag-share ay maligtas. Bakit? Kasi marami naman sa inyo talaga nagpapalo, nag-atin sa krusada, nagsishare, pero ang gawain ninyo,
nagpatuloy yung dati yung nakagawian. Lalo na yung pesta, hindi nyo maiwas-iwasan. Yung Santo Niño ninyo, hindi nyo matalikod-taklikuran. Napakalinaw niya na walang himala dyan. Uh, yung sa testimony nga ni Michelle Bolabos na pinagbintangan siyang nagnakaw. Ang Santo Niño nga nagsabi nga siya talaga daw ang nagnakaw na hindi naman talaga daw. Kaya doon niya bumagsak ang paniniwala niya. Kasi sipin mo, Santo Niño na nagsasabi na gamit na niya ang pera niya. Naubos na ni Michelle yung pera. So, sabihin, nagsinungaling siya. Hindi naman sure mawala pag paniwala ni Michelle noon pa. Kung, hindi naman daw totoo. So, ang ibig sabihin, nagsinungaling ang Santo Niño. So, doon pa lang, makikita na natin na ah, walang ginawa ang rebulto na yan. So, kung ako, nakita naman ninyo pag ako ang nagsasabi, talagang nangyayari. Maraming mga himala ang ginawa ng Diyos. Halimbawa ko nga sa inyo yung lupa nila ni Pio na matagal lang panahon, ilang 10 years o 20 years na tutulog yung kaso. Wala na, tulog na, nakalimutan na bali. Noong naisahi ang Diyos, yun, naging naayos ng lupa nila. O kita ninyo? So, iyon yung mga himala. Hindi lang yung sa mga ginamot ko na gumaling. Hindi lang yung sa nakitaan ko ng kasalanan. Nakitaan ko sa gawain. At hindi lang yung sulat ko na nagkatotoo. Maraming mga himala ang ginawa ng Diyos. Pinapatunayan niya na buhay ang Diyos at may Diyos akong kausap. Dahil pag sinabi ng Diyos, nangyayari talaga at nangyayari. So, nasa inyo na kung paano ninyo talikuran ang paniniwalang namulatan na alam ninyo na mali talaga pero hindi nyo basta-basta matalikuran. Kaya nasa inyo ang pasya kung talagang naghahanap kayo ng totoong kaligtasan. Basta ako, sasabi ko sa inyo, wala akong duda na hindi ako mapunta sa paraiso. Itong nagagawa ko na hindi nyo magagawa at hindi magagawa ng kundi ng tao, 100% ako. 100%. Kasama ko na ang Diyos. Ito nga lang, buhay ako, physically. Pag natulog ako, makasama ko siya. Nasabi nga niya, na mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Ibig sabihin, ang espiritu ko talaga lumalabas sa katawan ko. Yun na yung panahon na nagbabasa ako ng mensahe ng Diyos. Ano yung panahon na sinasabi ng Diyos sa akin na ito yung iparating mo sa tao. So, ano pa bang himala ang hanapin niyo? Na napakalinaw na yung himala na to. Bakit nagkatotoo yung sinasabi ng Diyos sa panaginip? Bakit nakikita ko yung mga gawain ng tao? Panaginip yun, pero kung pakinggan yung sinabi ng Diyos na power of mind, na sabi niya mas lalo powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil magkita ka ng kasalanan ng tao, buhay man patay. Magkita ka ng parating, nako, sobra-sobra na yan sa patunay ng Diyos na may kausap akong Diyos, na may Diyos na tagapagligtas. Tapos hindi nyo kayang tanggapin, so hindi kayo naghahanap ng totoong kaligtasan. Tsaka hindi ninyo ginawa yung mga bagay na alam ninyong dapat baguhin o dapat talikuran. Wala kayong pagbabago sa sarili ninyo. Kaya hindi kayo talaga naghahanap ng totoong kaligtasan. Naniwala kayo hanggang sa bibig lang. Pero ang kailangan ng Diyos, yung paniniwala na sa gawa. Yung ginagawa talaga ninyo. Nasaan yung hinahanap ng Diyos sa inyo na tatlo kung hindi nyo nagawa na pagbabago, pagsisisi at lubos na paniwala. Kung hindi nyo nagawa yon, ano ini-expect ninyo sa sarili ninyo? Salita lang ninyo na sinasabi nyong ligtas kami. Di ba? Pero totoo nun, ang Diyos ang pasya ang magsalita sa inyo, sasabihin niya, kayo ang nagsabi nun, hindi ako. Tulad ng mga pare ninyo, sinasabing sila ang tagapagligtas o sila ang mga kaanim ninyo o membro ninyo ang ligtas. Pero ang mga pare ninyo, makita ninyo ang gawain, mga rapist, mga molestya, manluloko, manlinidlang. Tapos nandoon yung sinabi ng Diyos na
tinatawag ko silang number 1 makasalanan. Tapos ang lakas ang loob ninyo magsasabi, kayo mga membro, ang lakas ang loob ninyo magsasabi na kayo ang naligtas. No, paano nangyari yun? Sabi ninyo kayo maligtas. Kayo nagsasabi nun, hindi ang Diyos nagsasaligtas kayo. Kasi nandoon sa sinabi ng Diyos ang mga pare at pastor ay tinatawag silang nabiro makasalanan. Pinaniwalaan ninyo. So ngayon, ang sa akin nalagay? Di number 2 kayo. Tapos sasabihin niyo kayo ang maligtas. So, napatawa lang kayo sa sarili ninyo. Ako ang tunay nagtuturo ng kaligtasan. Kaya wala nga na pare nakalapit sa akin at walang pastor nakalapit. Isipin niyo 15 years na ako dito sa ginagawa ko. Walang iisa. Tingnan mo yung mga video ng mga pare o mga pastor ninyo. Yung may mga ginagawa lang reel-reel. Di ba kinukuha ko yung ano nila, yung mga reel nila, sinasapawan ko, ginagawa ko, mukha ko, pinapakita ko, nagpakilala ako, tapos yung mga sinasabi nila, tapatan ko doon sa mga rape nila na kaso, mga rape cases nila sa daming mga pare. Di ba yung mga pare niyo nawala? Hindi na nagre-reels, hindi ko na makita. Oh, kasi kilala nila ako talaga. Kasi lalo silang nasisira eh. Yung mga ganun, tinuturo nila, winawali nila. Yung si Padre Darwin, pinapangalanan ko palagi yan. O sino pa yung ibang mga pare eh. Yung mga pastor na nagano, tinatapatan ko yung mga rape cases ng mga pare dyan. Tapos sinasabi ko, liberal makasalanan ng mga pastor na yun at pare. Tapos nagpakilala ako sa pangalan ko, mukha ko to, walang ini-edit dito, walang filter. Pero walang isa sa akin, kumuha ng video ko at sinasabi nila kanina ganyan. May mga nagpahaging na mga pare o mga mga defender na sabihin lang may isang nagtuturo na ganito ganyan. Pero hindi lang mapangalanan. Hinahamon ko, pangalanan ninyo kasi ako nagpakilala ako. Pangalan ko to talaga, Rizzo Lalo. Wala itong na bago. Sa mukha ko, walang edit ito at walang filter ito. Yun ang gusto ko, tapatan. Gusto ko, harap-harapan. Pero hindi nila magawa. Kasi takot sila na tuluyan silang malusaw. Kaya hindi nila ako talagang mapuna. Nagpatuloy ako mga laya sa ginagawa ko. Ito ngayon, sa dami ng mga reels nila nangawala. Kasi tinatapatan ko yung sa mga kaso nila na mga rape na nagtambak sa social media. Ngayon, ano ngayon? Kung totoosin, pwede akong makulong nito. Pwede akong mapatay nito. Pwede akong makasuhan nito. Pero walang iisa sa kanila. Kasi alam nila na totoo talaga ako. Na yung sabi nga ng pare, isang pare, nagsabi, basta ang sinasabi ng isang tao, totoo, tahimik nga tayo. O yun, ito yung nag-isorta sa kanila. Nanahimik sila kasi alam nila na totoo ako. At hindi nila kayang isuko ang sarili nila. Kaya patuloy nila paglinlang sa mga tao dahil gusto nila magsama-sama kayo sa impyerno. Kasi hindi na sila makaalis eh. Hindi na sila mapatawad ng Diyos eh. Kasi kadami ba nilang niluloko sa haba ng panahon. Ngayon, patawarin sila, hindi na. Kaya ipatuloy na nila ang pagtuturo nila hanggat may mga taong naniwala sa kanila, isama nila sa impyerno. Kaya magdusa kayong lahat. So, swerte na lang ang makapag-isip ng tama. So, good luck sa inyong lahat. So, yun lang, Miss K. Yung isang mensahe. Thank you, Brother Nars. Narciso Olalo, January 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa loob ko kami ni Susan sa bahay namin. Sa isang sandali, may mga batang naka-costume silang lahat. Sabi ko, bakit kaya may mga bata sa labas ng bahay? Lumapit ako sa pintuan. Sa pagkakita nila sa akin, kumanta sila ng happy birthday. Sabi ko sa kay Susan, Ma, birthday ko pala ngayon. Hindi ko iniisip na mag-birthday na pala ako. Lumabas ako, nakita sa likuran ng mga bata. May mga matatanda ng mga kababaihan.
At kalalakihan na nasa costume din sila. Lahat at kumakanta ng happy birthday. Sinabayan ko sila ng kanta. Pero may mga kasamang lungkot habang kumakanta ko na sumabay sa kantahan nila. Naisip ko kasi wala kaming handa. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos. Huwag kang malungkot na walang handa. Ang gusto ko rin sa'yo, simple na kaarawan lang. Hindi tulad ng iba dyan na bongga pag nakapaghanda. Tinawag ko si Susan na may dalang phone. Bilang mag-picture siya, magpalit niya, sabi niya, mag-order tayo sa McDo. Naisip ko, mag-order, anong ibabayad ko na wala naman kaming pera at madami ang mga tao. Kung titingnan ko sa bilang nasa 200 katao, pinipilit ako ni Susan na ipa-order. Kaya, parang kung lalo akong nalungkot, may isang nanay pa ang nagsabi, Sir Nars, pwede ka naman mag-order sa McDo, deliver on the spot sa birthday. Lalo akong nalungkot. Bukod sa walang pangbayad, madami pa sila. Kaya pagkakarinig ko sa boses ng Diyos na gusto niyang mas simpleng kaarawan ko lang ang buhay, kaya nagpasya na lang ako na magpaliwanag sa lahat. Ang sabi ko sa mga tao, pasensya na kayong lahat na hindi kami nakapaghanda. Bukod sa nakalimutan ko, talaga ang kaarawan ko, kami pera. Sa pagkakasabi ko, biglang tumalikod ang mga tao at ang sabi ng Diyos, karamihan sa kanila nakikibati na lang para makakain. Ang salita at mensahe ng Diyos, sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Ipaliwanag ko nito, gawin ko sa linggo sa gagawin kong Zoom meeting, February 2, 2025. So, yun. Ah, hindi ko naman iisip yung ano yan, yung birthday na yan. Pero, ayun nga. Ah, ugali ko talaga rin yan noon pa. Dapat nandiyo siguro sa, magbe-birthday ako para mapaalala sa lahat na ah, dahil nga birthday ko, baka naman gagawin ninyo yung mag ambag-ambag kayo ng kasi ito kasi yung gagawian sa sa Pilipinas pagdating sa may birthday. Babalang-abala ang mga tao. Paghahanda, malayo pa lang pinag-isipan na kung anong gagawin. Merong alagang hayop na sabi ilalaan sa birthday, yung mga tipong ganun. Tapos mangutang para lang makapaganda sa birthday. Ito yung sinabi ng Diyos na bungga na paghahanda ng karawan ng ah, bawat na birthday na which is hindi naman talaga yon ang kailangan ng Diyos. Ngayon, dapat din yun sa birthday siguro dahil para din magpaalala nga rin yun sa lahat na hindi kailangan na mag-abala, hindi kailangan na ah, problema kung anong paano o hindi kailangan na mag-ambag-ambag kung magpagawa ba ng baka magpagawa ng cake o ano man yung balon o ano, baka naman may mga tao din na nag-iisip kung ano ang iano sa birthday ko. Kaya ang Diyos nagbigay ng paalala para sa lahat, ah, pangkalahatan na ang ginawa ng Diyos na ang gusto lang ng Diyos sa tao, yung simpleng karaw, maalala mo lang na kailan ka pinanganak. Alam na, yun lang kasi nagagamit kasi rin yan natin sa bata sa lupa. Katulad ng license natin, natapat din sa birthday natin. Kaya kailangan mo rin maalala bilang reminder na rin no, sa mga pangailangan mo sa araw-araw. Tapos yung mga pilapan kayo, pag ano ng trabaho, kung ano pa mang meron sa buhay na tao, kailangan alam mo yung birthday mo. Pero hindi sa ibig sabihin na kailangan bungga o i-grande ang pag-celebrate mo ng birthday mo. Kasi mag-aalala lang naman yan sa kapanganakan mo.
Yun ang yung kailangan lang naman ng tao eh. At least alam mo kung kailan ka pinanganak. Kasi kung meron kang mga pipila ano, hindi ka magtatanong kung kanino. Di ba? Yung ang, sa Pilipinas lang mismo. Dito, hindi naman dito. May mga birthday dito. Yung, yung kasama ko sa trabaho, wala, hindi naman alam kung kailan nag-birthday siya o hindi. Minsan nalaman ko lang, sabi niya, nurse, birthday ko nung nakaraan. Ko, mayroon ba? Birthday mo ba? Ganun din ako, hindi nila alam, nag-birthday pala ako. Sa atin, nako, malayo pa lang. Alam na ng mga tao na birthday kasi siya sabi na, sa birthday ko, magkakatay ako ng baboy. Sa birthday ko, magkakatay ako ng baka. So nakaplano na kung saan siya manghiram, kung saan siya mangutang. So kasama na niya sa pista na mayroong kayong mga alagang baboy, alagang manok o hayop, baka man, na nakalaan na para sa pista. Yun yung mga nakagawian na ano, nasunod doon sa mga turo ng mga pare ninyo. Dahil yun nga ang panahon na makalikom sila ng maraming pera. Kaya ang alam ninyo talaga na gusto ng Diyos yun. Kaya sinusunod ninyo. Dahil para ika nga biyayaan. Baka pag hindi ako nag-celebrate ng pista, baka hindi ako biyayaan. Baka kukunin ng Diyos yung mga biyaya. Yung ganong pag-aakalang, ano ba, hinala. Maling hinala, kumbaga. Na kaya sinusunod ninyo at pinatuloy ninyo. Kasi yun ang alam ninyo na tama ang namulatan ninyo. So, walang tama doon na sinasabi diyan. So, ang pang ano ng Diyos diyan na ano, hindi kailangan na magkaroon ng bongga na pag-celebrate sa karawan ninyo. Simple lang ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng tao lang handaan yung bukas makalawa pag nawala na tayo spiritually na pagandaan natin. Dahil ito yung nakamahalaga. Bakit? Kasi mayroong ang paraiso at impyerno inilaan ng Diyos sa bawat isa. Pag wala na tayo sa mundo ng mga buhay. Ngayon, pag hindi natin yan mapaghandaan, basta na mabuhay na lang tayo, wala tayong pakialam kung ano mga ginawa natin, mayroong impyerno para pagdusahan natin ang lahat nating nagawa na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya buhay pa tayo, nandito yung pagbabago, pagsisisi at loob sa paniwala. Dito natin may ipakita sa Diyos na naniwala tayo ng Diyos. Kailangan natin gawin ang gusto ng Diyos. Dito sa buhay pa tayo. Wala sa panahong patay na tayo. Taliwas doon sa turo ng mga pare at pastor ninyo na pag namatay na kayo, doon na kayo pagdasalan, pamisahan para iligtas. So wala po yun doon. Kahit isang porsyento, wala yan doon. Ang lahat ng sinasabi ko ay nandito ang tunay na kaligtasan. Katunayan nga, meron ako mga nagagawa na hindi nagagawa ng mga tao na hindi ninyo magagawa. Gamit ang power of mind na pinagkaloob ng Diyos, kaya nagagawa ko lahat. Dito ninyo makikita, Adren, dito ninyo mapagtanto na may kausap akong Diyos. Kasi bakit nga nagagawa ko ito lahat? Na tulad naman ako ninyo, dauli na ng tao. So ngayon, kung hindi nyo kaya talaga, ay ibig sabihin, ah, handa na kayong pumasok sa impyerno na inilaan ng Diyos para sa gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. So may sabi ko lang, good luck sa inyo. Kanya-kanya nga tayo ng kaligtasan eh. Kaligtasan ninyo, kayo ang gagawa. Kaligtasan ko, ako ang gagawa. Kahit sino, papari man siya, mapastor man siya, wala siyang karapatan at hindi niya magagawa na magligtas kanino man. Tulad ko, hindi naman ako nagtuturo sa inyo na iligtas ko kayo. Kayo mismo ang gagawa sa pamagitan ng paniniwala ninyo.
Kayo ang gumawa ng paniniwala, kayo din gagawa ng mga bagay na gusto ng Diyos sa tao. Ako, iuturo ko ang tamang paniniwala para sa kaligtasan ninyo. Pero hindi ibig sabihin, tinuturo ko, iligtas ko kayo mismo. Aanhin ko man na magtuturo ko nito kung kayo mismo hindi niyo ginagawa. Di ba? Tinuturo ko na ganito ang gusto. Hindi naman niyo ginawa. Ako ang nagligtas sa inyo. Kayo mismo ang nagligtas sa sarili ninyo at hindi ako. Nawala kayo, Brother Mars. Tuturo ko yung tama. Nawala, miski. Oo. Okay na. So, kayo mismo ang gagawa niyan lahat, hindi ako. So, hindi niyo masabi na ako ang magligtas sa inyo kasi kayo mismo ang gagawa. Anhin ko man yung mga turo ko para sabihin ko iligtas kayo, hindi naman yung ginagawa. Kasama lang yan sa sinabi ng pare na pamisan kayo, ipagdasal kayo. Anhin man ang pagdasal ng pare sa inyo kung kayo mismo ay hindi naman ninyo sinunod ang kung ano yung dapat. So kayo mismo sa bawat isa talaga ang kaligtasan ay kanya-kanya tayo ng kaligtasan, kanya-kanya tayo ng gawa kung ano man yung bagay nga gawin natin para sa sarili natin ng kaligtasan. Kaya yun sinabing kanya-kanya. Walang kahit sino ang pwede maligtas sa ibang tao o kanino man. Kanya-kanya tayo. So, yun ang tinuturo ko na yung ipagdasal, pamisa o ano man, wala po yan. Kahit anong gagawin ninyo. Zero yan. Walang kaligtasan yan. Katunayan nga, binansagan ng mga pare at pastor ninyo na nagtuturo na pamisa o pagdasal o ipagdasal na number one makasalanan sila. So, lalong zero ang kaligtasan na sinasabi ninyo. Eh, pare at pastor ninyo, walang kayang gawin. Puro lang sila salita. Pero walang backup ang Diyos sa kanila. Nagpatunay na ang sinasabi nila o tinuturo nila ay galing sa Diyos. Ako, may patunay ako dahil ito yung sinasabi ng Diyos na power of mind at na nagagawa nga ang power of mind. Kumpleto yan. Kumpleto, Ricardo yan. Sinasabi ng Diyos yan. Na isinusubo mo na sa kanila. O lahat sinusubo na talaga ng Diyos sa inyo. Pero pilit yung idura o itakwel. So hindi talaga kayo totoo naghahanap ng kaligtasan. Kung hindi, kapahamakan. So good luck na lang sa inyong lahat. So yun lang, Miss Kay. Maraming salamat. Pagkikinig. Thank you, Brother Nars. Ito ang huli na mensahe. Narciso Olalo, January 29, 2025. Mensahe ng Diyos. Nasa loob ako ng isang bahay. Napansin ko ang isang babae na may inayos-ayos sa lamesa. Pinagmasdan ko siya. Pala ang ginagawa niya. Tila hindi niya alam kung anong gagawin dahil pinapaikot-ikot niya ang topping ng cake. Hindi niya alam kung anong posisyon. Sabi ko sa sarili ko, sa kakakaikot niya, baka masira pa ang cake. Naisip ko rin, para saan kaya ang cake? Wala kasing nakasulat sa cake. Sabay nagising. Naisip ko, birthday ko pala ngayon. Habang nirecall ko, bigla ako nakatulog ulit at may senaryo na may gusto akong puntahan. Pumasok ako sa gate at may dalawang pumunta. Ang alam ko, may bayad sa pintuan. Napansin ko na may tag 20 pesos ako sa kamay na lumang-luma na. Inabot ko sa babaeng nasa counter. Binigay ko ang 20 pesos. Hindi ko rin alam kung magkano ang bayad. Naisip ko, baka kulang pa yun. May sinabi ang babae, ang sabi, "Fee for family." Sa pagkakarinig ko, para saan kaya?
ang for family. Habang naghintay ako kung may sukli pa ako, nakita ng babae sa mukha ko na alam niya na naghintay ako ng sukli. Kaya binigyan niya ako 250. Sabay nagising na talaga ako. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa linggo sa gagawin kong Zoom meeting. Same time, oras sa Pilipinas, 9 a.m. So yun ngayon, pinawanag ko na yan kanina. Back up na ano yan, follow up na lang sa mensahe ng Diyos yan, na yun nga ang tao na ah, abala siya sa pag ano, yung cake na yun, yun yung abala ang tao sa paghahanda doon sa kaarawan niya. At ano, yung guys sabi nga doon nga, kahit anong ikot niya sa cake, kung anong posisyon, kumbaga, yun yung malayo pa lang pinaplano na ng tao kung ano dapat gawin niya. Ngayon, yung wala kasi nakasulat, ibig sabihin ng Diyos doon na ang kailangan lang ng tao, simple lang. Kasi wala nga siya nakasulat, di ba? Kasi pag nakalagay doon na happy birthday, kung ano yung mga wish nakalagay. Ay yung cake na yun, yung isipin ng Diyos doon, sa araw ng karawan mo, kailangan lang naman na simple, alalahanin mo lang. Yung siya sabi, inaalala ko kung baka masira. Ibig sabihin, alalahanin mo lang na hindi mo makalimutan. Para hindi mo makalimutan yung... Kasi yun nga, kailangan mo yan sa pang-araw-araw ng buhay ng tao na nakalakip doon sa batas sa lupa. Kasi kailangan mo nga, halimbawa, meron kang ngang lalakarin, tulad ng mga license nga, malaga yan, nandiyan naka ano sa birthday mo, tinatapat nila. So, dapat alam mo yung karawan mo. Pero hindi ibig sabihin na pag nahon ng birthday mo, mangutang ka, kung ano-ano. Tapos birthday mo, magbibigay ang tao ng pera. Kaya nagbigay ng pera dyan, ay may pera din. Kaya para saan yun, di ba? So, nagabala ang tao, kung ano man yung ibigay. Tapos, ayun nga, sabi niya, para sa iyo, itong pera na to sa birthday mo, birthday gift, yung ganun. Hindi naman kailangan yun eh. Kung kailangan ng tao dyan, paghahanda, yung alalahanin mo lang na yun ka pinanganak. Kung marami nga sa atin, hindi naman talaga totoong kapanganakan mo eh. Kasi mayroong marami sa atin late registration eh. Siyempre, naalala mo yung na-register ka. Pero hindi mo talaga alam kung kailan ka pinanganak. So, nag-celebrate tayo na yun ang pinanganak. Pero hindi naman yun. Eh, nandoon ka lang sa late registration eh. Ako nga, hindi ko nga alam ang totoong kapanganakan ko kasi nagtatalo nga sila si Papa, si Mama kung kailan ako pinanganak. Ang sinasabi ni Mama, alam ko yan, Tony kasi Papa ko na pinanganak ko yan si Sisoy noong nakahuli ka ng malaking malasugi. Di ba? Ay, hindi tayo pwede si Papa makahuli. Di dahil sa malasugi. Di ba? Katulad na kay Jesus Christ, pinanganak siya ng ano yun, ng panahon ng Medigami. Eh, di ba, dalawang bisis, tatlong bisis magkaroon ng digami, yung anihan ng palay eh. So, wala talagang saktong pizza o araw na maalala ng tao kasi pwede naman sabihin natin, oh, saan kaya doon? May tatlong anihan o dalawang anihan. O kung isang anihan lang naman sa isang taon, imposible naman about tuwing tama yung pizza. Ibig sabihin, nagtanim sila ang mga tao noon pag nagtanim ng January 1, kailangan naani ng March 2. Sunod-sunod na yun. Ang pagkatuyo ng palay, depende sa init, kondisyon ng araw. Kung medyo mainit ang panahon, mas mabilis na matuyo ang palay o mahinog ang palay. Kung maulan, mas mabagal ang pagkahinog ng palay o pagkagulang ng palay kasi laging basa o anuman. So hindi mo talaga matiyak kung kailan siya na anong araw siyang anihin o anong pizza. So katulad din ng sinasabi ko na
nag-celebrate tayo ng birthday na hindi naman talaga natin alam kung kailan tayo ito pinanganak. Kasi marami nga tayo, sa atin pa lang na henerasyon, marami sa atin, mayroong late registration. So ayun, nagbibongga-bongga ka ng ano, katulad ako, dati, nag-birthday-birthday pa ako sa akong, birthday pa ako sa elementary ako, birthday pa ako ng March 8 ba yun? Kasi magluluto, ano, kunwari, si mama, batiin pa kami birthday. Tapos nung nag-high school ako, kumuha ako ng birth certificate ko. January 29 pala. Tapos, ang haba ng panahon, naghanda-handa ako ng March 8. Di ba? So, iwan ko kung paano nangyari yon. Tapos, tatalo si mama at papa kasi panahon daw yung nakahuli. Si papa nang malusugin na mura, botang eh. Wala tayo may klaro kumbaga. So, yun nga. Ganun pa man, kung ano yung nakarehistro, ayun talaga ang basihan. Kasi yun ang may papel. Hindi yung kakahaka lang o hula-hula. Kung ano yung nasa papel, ayun talaga ang basihan. Kahit mali ang araw na ipinanganak ka, o anong naisulat nung kamadrona, nalit man siya ng isang araw o nasobrahan sa isang araw, wala na tayong magawa doon. Yun ang akala natin, doon tayo pinanganak, pero yun pala, nagkamali pagsulat ang kamadrona yung midwife. So yun na yung kasusunod. So marami yan sa atin na nagkaroon ng mga problema sa ganun. So, simple lang kailangan ng Diyos ng tao. Alalahanin mo lang, kasi yun ang nakasulat, yun ang nakalagay sa papel, then alalahanin mo na kung kailan ka pinanganak. Magkaroon man siguro ng discrepancy, hindi naman siguro abutin ng ilang taon para sabihin natin, mas tumanda ka ng isang taon o bumata ka ng isang taon. So, mahalaga kung ano yung nasa papel, kasi para lang yan sa ano na yan, habang nabubuhay tayo, itong mga bagay na yan, habang nabubuhay tayo, kasi gamit din natin yan habang nabubuhay na nakalakip nga sa bata sa lupa. So, yan lang. Maraming salamat sa pakinig. Ang God bless sa inyo lahat.